send lang sa GC. May kumakalat po na bago mangyari ang mga kaibigan na, may kumakalat sa GC na idadawit daw, no? Idadawit daw ang pangalan ni Speaker Martin Romualdez. Kasi mga kaibigan, continuation ng kanilang pagpapabagsak kay Speaker. Kasi masyado na po silang desperado na gusto po nilang matanggal na po si Speaker Martin Romualdez. Nang sa ganon ay mailuklok na si Sara Duterte as President of the Philippines by December. Yan po ang sinasabi mga kaibigan. No? By December, si Sara Duterte na daw ang magiging Pangulo ng Pilipinas. So ito po mga kaibigan, purposely, kanilang idadawit ang pangalan ni Speaker Martin Romualdez para nang sa ganun ay masira ang pangalan ni Speaker at nang sa ganun ay mawala ang tiwala ng taong bayan at ng Pangulo at nang sa ganun ay matanggal si Speaker, maalis siya sa pwesto at mailuklok yung kanilang mga tao or yung kanilang tao as Speaker of the House. At pag nangyari yan, ayan na mga kaibigan, ayan na. Gagawa na nila ng gawa-gawang kaso ng impeachment si PBBM at kanilang ipapa-impeach. At by December daw mga kaibigan, by December daw ay uupo si Sara Duterte. Yan po yung mga sinasabi din ng mga DDS. At isang DDS din na nasa Davao ang nagsabi niyan mga kaibigan. No? By December ay uupo daw si Sara Duterte. So continuation mga kaibigan ng kanilang destabilisasyon sa gobyernong ito. Pero mukhang hindi yata sila handa. Mukhang hindi yata sila ready at mukhang hindi yata nila alam na magkakaroon ng kudeta sa Senado. Kasi gulat na gulat sila eh. Si Amy mismo mga kaibigan ang nagsabi ay nalilito sila. Hindi nila alam kung ano ang nangyari. So nag-boomerang sa kanila mga kaibigan. Yung kanilang mga pinaplano sa gobyernong ito, nag-boomerang sa kanila. Dahil mga kaibigan, unknowingly, hindi nila alam na meron na pala namumuo na kudeta dito kay Chis Escudero na kanilang kakampi. Diba? So, nagulat ngayon sina Amy, nagulat ngayon sina Robin, sina Bongo, sina Bato. Nagtaka na lang sila. Oh, wala na. Si Chis Escudero ay kinudita. 14 na senador ang pumirma, mga kaibigan, to oust Chis Escudero. At pang 15 si Senator Soto. So karma po, karma ang nangyari. Gusto nilang ipaalisin si PBBM pero ito ang nangyari sa kanila. Sila po ay nakarma. No? Mga kaibigan, bumalik po sa kanila ang kanilang mga binabalak. No? Yan po mga kaibigan. So, ito po mga guys, no, yung mga sumuporta, no, kay Senator Tito Soto. Yan. Ano natin na, yung mga senador po na sumuporta kay Tito Soto. Okay. Ito po yung mga senador na sumuporta kay Tito Soto. Yan. Okay. Ito. Si Ping Lacson, Mig Zubiri, Bam Aquino, Pia Cayetano, JB Ejercito, Win Gatchalian, Risa Ontiveros, Lito Lapid, Loren Legarda, Kiko Pangilinan, Erwin Tulfo, Rafi Tulfo, Camille Villar, Mark Villar. Ba, mga kaibigan, yung dalawang Villar sumuporta din kay Tito Soto, no? So, at eto naman mga kaibigan, yung Duterte Black, no? Eto naman yung hindi, eto na yung mga nabiya, yung mga nagulat, no? At sila po ay nalito kung paanong nangyari na wala silang kaalam-alam na kinukudita na pala si Chis Escudero. So ito po yung mga kaibigan, Alan Cayetano. So guys,
Si Pia Cayetano nandun, sumuporta kay Tito Soto. Kasi mga kaibigan, di ba? Sa ano yan, alyansa yan ba? Si Pia Cayetano, Tito Soto. Nasa alyansa yan, mga kaibigan, no? So, kaya siguro doon siya sumuporta kay Tito Soto. Kasi alyansa yan eh, di ba? Kasama yan sa picket ni PBBM. And then, sino pa yung nasa minority, no? Duterte Black, Bato de la Rosa, Chis Escudero, Jinggoy Estrada, Bongo, Marcoleta, Aimee, Robin Padilla, Joel Villanueva. So ito ngayon mga kaibigan, ang nasa tinatawag na minority. No? Ito yung Duterte Black na tinatawag, sila na po ngayon yung nasa minority. So nagkapalit, no? Kumbaga, dati nandun sila sa majority, tapos ngayon minority na sila. Alam niyo ba mga kaibigan, nung nangyayari yan, Chis Escudero, Senate President, tapos sila yung nasa majority. Noon pa lang mga kaibigan, nasasabi ko na sa sarili ko mali ito. Kasi, paanong magiging majority itong mga senador na ito? Ikaaway ito ni BBBM. Ang kanilang sinusuportahan ay Duterte na walang ginawa kundi pabagsakin ang gobyerno. So, nasabi ko na sa sarili ko mga kaibigan at sa aking mga vlog na mali ito. Hindi dapat sila maging majority. Hindi dapat sila ang namumuno sa Senado dahil obvious na sila ay maka-Duterte at wala silang gagawin kundi papabagsakin si PBBM. At kita mo nga yung mga ginagawa noon ni Aimee, no? Yung kanyang yung ginawa noon ni Aimee na iba yung nag-imbestiga siya, pinatawag niya yung cabinet members ni PBBM. Pagkatapos kinasuhan niya sina DOJ, Secretary, Boying Rimulya, kinasuhan si Torre, kinasuhan si Rimulya, no? John Vic. So, nasabi ko na to sa sarili ko na, ay hindi dapat ganito. Kasi, ang Pangulo natin, dapat, ang mailagay sa Senado, ay mga supporter talaga ng Pangulo. Yan dapat ang maging majority, yung talagang supporter ng Pangulo. How come? Paano nangyari? Ngayon lang ito nangyari sa history ng Pilipinas na yung mga majority black ay mga Duterte black. Mga sumusuporta sa Duterte na kinakalaban at pinapabagsak si PBBM. Kaya nasabi ko ito ng mga kaibigan, dapat ito palitan. Dapat ito makudeta. So nagkatotoo yung aking perception, nagkatotoo yung aking intuition na hindi magtatagal si Chis Escudero, mga kaibigan. Kasi kung titingnan natin, mali ang nangyayari. Mali yung nangyayari noon na sila ang nasa majority, na sila ang merong say, sila ang merong power, samantalang sila yung kalaban at lumalaban sa ating Pangulo. Yung Duterte Black na yan. Kaya ito na mga kaibigan, naniniwala ako na this is divine intervention, no? Divine intervention ito. Kasi hindi naman papayagan ng Panginoon na si PBBM ay tataob, no? Tataob yung bangka ni PBBM. Hindi yun papayagan ng Panginoon dahil nakita naman ni Lord, no? Nakita naman ng Panginoon na si PBBM ay talagang seryoso sa kanyang paglaban sa korupsyon. At eto na nga mga kaibigan, no? Nabaliktad po ngayon ang sitwasyon. At itong Duterte Black, sila na po ngayon ang tinatawag na minority. So, wala na po silang kapangyarihan mga kaibigan, no? Sila na po ang nasa minority. At mga kaibigan, no? Eto na nga po, Senate President Tito Soto, Senate President Pro Tempore Ping Lacson, hindi na si Jinggoy, at Senate Majority Leader Migs Subiri. So, yan na mga kaibigan. At ang maganda pa nito guys, no? Ang hawak na po sa pinakapangyarihan na Blue Ribbon Committee ay walang iba kundi si Senator Ping Lacson. Karma ang nangyari kay Marcoleta.
Di ba mga kaibigan, binabastos niya si Ping Lacson, binabastos niya. Oh, nagalit siya. Bakit daw nag-privilege speech? Dami niyang sinasabi. Oh, oh, di ba, pinalagan siya ni Ping Lacson. Sabi ni Senator Ping Lacson, kung gusto nilang away, kung aawayin daw siya, makikipag-away din siya. No? Pinalagan siya. Kasi mga kaibigan, nag-privilege speech si Senator Ping Lacson, galit siya. Kasi feeling niya, dapat daw hindi daw, ang dami niyang sinasabi, mga kaibigan. No? So, eto karma ang nangyari sa kanya. So, hindi na po si Rodante Marcoleta ang umahawak sa pinakamakapangyarihang komite ng Senado, kundi si Senator Ping Lacson na confirmed by Senator Tito Soto. Ang bilis ng karma, mga kaibigan. Sabi nga, ang karma, dili gyud magsaba. Ang karma, dili gyud magsaba. Maghilom-hilom lang na siya. Pero wa ka kabalo na ana diha sa imong pertahan. Naintindihan nyo? Bisaya yon. Bisaya yon. Ibig ko sabihin, mga kaibigan, ang karma, hindi yan nagpapaalam, mga kaibigan. Pero magugulat ka na lang nandyan na sa pintuan mo. Ang karma, hindi yan mag-iingay, hindi yan magsasabi na darating siya. Susurpresahin ka niyan. At eto na nga, nasurpresa ang mga Duterte Black Senators dahil kinudita po sila ng 14 senator at pang 15 si Senator Tito Soto. So gulat na gulat sila, mga kaibigan, no? Hindi pa man umiinit ang puwet ni Rodante Marcoleta sa kanyang pinakapangyarihang komite ng Senado na Blue Ribbon Committee. Ayun, napatalsik na kagad. Alam niyo ba, mga kaibigan, eto sasabihin ko sa inyo totoo. Nung si Marcoleta ang nasa Blue Ribbon Committee, nawalan ako ng gana na manood ng hearing. Alam niyo kung bakit? Kitang-kita mo kasi yung bias, di ba? Nung si Marcoleta ang nandun, kitang-kita mo yung bias eh. Yung pang-start pa lang, nililinis na yung mga senador. At pagkatapos, idinidiin ang Kongreso. Alam mo yun? So nawalan ako ng gana na manood ng hearing, no, ng Blue Ribbon Committee. Kasi nandun na kaagad yung, yung paglilinis nila. Na hindi pa nga nag-i-start, na andyan pa nga, introduction pa nga lang, mga privilege speech pa nga lang, nililinis na nila ang kanilang mga sarili. Which is kitang-kita natin na hindi naman dapat ganun ang investigasyon. Di ba? Dapat ay maging patas. So dito, mga kaibigan, si Senator Ping Lacson na po ang hawak ng makapangyarihang Blue Ribbon Committee, mas makakaasa tayo na ito po ay patas. Dahil si Senator Ping Lacson, mas patas po yan pagdating sa pag-iimbestiga. No? At alam natin na wala naman siyang political color eh. Hindi naman siya maka-Duterte, hindi rin siya maka-Marcos. Kung ano lang yung tama, doon lang siya. No? So, maganda po ito dahil siguro magkakaroon na ako ng interest ngayon na manood ng Blue Ribbon Committee dahil hindi na si Marcoleta ang chairman. No? So, yun po, mga kaibigan. Ito nga po guys, no, kanina nung medyo napasilip ako dito sa Blue Ribbon Committee, no? Si Marcoleta pa ang nandoon kanina, mga kaibigan, ay kitang-kita natin, no, yung ginawa po ng Vizcaya na ito po kanilang dinadrop yung pangalan ng mga congressman at purposely, mga kaibigan, ay dinadamay po ang pangalan ni Speaker Martin Romualdez. Pero sabi ko nga, madali lang po mandamay, madali lang mag-drop ng pangalan, pero wala ka namang ebidensya, ay nagmamarites ka lang. In fact, mga kaibigan, marami po sa mga dinrap na pangalan ng mga Vizcaya ay umalma na at sila ay kakasuhan. Isa po dito, mga kaibigan, si PM Vargas. No? Ang sabi po ni Congressman Vargas, ang sabi po niya, statement of Representative PM Vargas on Vizcaya allegations. 100% not true. Ano kaya ang motibo nila?
Walang project ang mga diskaya sa district namin. Kailanman. Zero. This is confirmed and certified. I will file a case against them for this blatant lie. My track record speaks for itself. So isa po yan si PN Vargas, no, sa dinrap na pangalan ng mga diskaya na sinasabi po nitong si PN Vargas never nagkaroon ng proyekto